4,100 at 41 masama, 41 masama, 41 masama, 41 pag-ikot. May spike strips tayo, maganda, ang tama, lahat ng 4 na bulong. Kakatanggap lang namin ng tawag sa bagong pamamaril. Nasa lugar na kami ngayon. Isang pulang jeep na may malambot na bubong ang sangkot. Pupunta kami sa downtown Sanford, Clinton Highway. Ang suspect ay puting lalaki, medyo matanda, mahaba at abong o brown ang buhok. Sa tingin ko, yung pulang jeep ay maaring humahabol o hinahabol ng isa pang sasakyan. Pagdating nila sa interseksyon, binaril nila ng ilang beses yung kotse. Wala pa kaming nakikitang biktima, pero nandito kami sa interseksyon ng insidente. Pulang jeep na may itim na soft top sa unahan ko, sa Kalahan, papuntang 75. Never? Ilipat mo kami sa emergency, pakiusap. Never. Adam 12 sa emergency 1. Tinitingnan ko ang driver. Mag-u-U-turn kami pabalik papuntang Clinton Highway. Oo, matandang puting lalaking may bigote. Adam 12, 1025, ako sa jeep na yon. Nasa Kalahan sa Kalahonden Road Baptist Church. Itas mo ang mga kamay mo! Pareho ang kamay! Buksan mo ang pinto mula sa labas. Gamit ang kanang kamay, gamitin mo ang kaliwa. Bilisan mo! Panatilihin mo ang parehong kamay kung saan ko makikita. Lumabas ka at humarap palayo sa akin! Lumiko ka at humarap palayo sa akin. Umatras ka papunta sa tunog ng boses ko hanggang sabihin kong tumigil ka. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang! Tigil! Numuhod ka na ngayon! Itaas mo ang mga kamay mo! Ipagdugtong mo ang mga kamay mo sa likod ng ulo mo! Tinutukan ka namin. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Paparating pa lang, uwin ko lang. Tumayo ka. Umarap ka sa kotse ko, ibuka mo ang mga paa mo. May dala akong daling dito sa bulsa ko. Mabait na tao. Anong nangyari sa kanya? Pero bumaba siya mula sa highway na parang baliw at nung pumunta ako dito, bumaba siya mula sa highway at parang sinusubukan niya makalusot. Pumwesto siya sa likod ko, sakay ng puting ram truck at tinulak ako paabante sa kalsada. May tinapon din siya. Patuloy siyang nakasandal sa kotse ko. At akala ko mababasag ang bintana ko, ganong kalakas yun. Hindi ko alam kung ladrilyo ba yon o ano. Binaril mo ba yung kotse na yon? Oo, ako nga. Bakit mo ginawa yon? Sinubukan niyang basagin ang bintana ng van ko kahit walang dahilan. Nakalabas ako sa jeep ko nang walang dahilan. Sige ba? Wala naman akong ginawa. Pupunta niya yung bintana mo. Delikado ba kung basagin niya ito? Kung tinamaan ako nun, makakatulong pa siya. Di ko alam kung ano yon pero matigas. Pwede din mo ba siyang ilagay sa likod ng sasakyan mo sandali? Hindi ko alam na ganong katigas ang bintana. 12 may isa akong lalaki. 10-15. Siyang taga-baril. Sabi niya, nagpaputok siya sa sasakyan dahil depensa lang. Kasi may nagtapon ng bagay sa bintana niya. Mananatili siya sa kustodya ngayong gabi. Nasa tapat kami ng scooters malapit sa puting pickup. Sinusubukan naming tukuyin kung ano yon. Akala niya investigasyon, pero di siya sigurado. Nagpapakabastos siya, umubusina ng malakas, nagbubukas ng high beam at kung ano-ano pa. Lahat ng tao, sinusubukan malaman kung anong brand yon. Habang ginagawa niya yun, nagkaroon sila ng sagutan. Yung jeep, inihagis ang tape measure sa kotse niya at tinamaan. Di ko alam anong naisip niya tungkol doon. At halos lahat ng scooter ay nadamay. Parang huminto ng kaunti at bumaba yung lalaki. May hawak siyang baril sa kamay niya at nakita niya yung baril buong oras. Hindi niya alam kung binaril niya yung lalaki sa jeep o nagpaputok lang siya sa ere. Ang gusto lang niya ay makita ng lalaki ang baril niya. Nakita niya nagpaputok siya pero di niya alam kung tinamaan niya. Kaya anong binaril niya? Nasa labas siya ng truck? Oo. Nakatayo siya sa labas. Umamin siya matapos basahan ng Miranda na binaril niya ang kabilang sasakyan.
Nakarecover kami ng baril na may isang bala sa chamber at handa nang magpaputok ulit, pati ilang bala pa sa magasin. Nahuli namin siya sa kasong reckless endangerment, Class E. Kaya pupunta kami sa isang sa isang restaurant kung saan may tumawag at naniniwala na may isang tao sa bar na uminom ngayong gabi at malapit nang sumakay sa kanilang kotse at umalis. Baka sila na yan sa kotse, kailangan ko tingnan ng plaka. Oh, sila nga yun. Anim na dalawa para sa 30 siyam. Hihintuin ko siya dito sa unahan, lampas ng waterside. Anin na po dalawa, nasa tapat tayo ng bahay ng matatanda. Ako si Official Cody, nire-record ito. May lisensya at rehistro ka ba, sir? Oo, meron. Kumusta kayo ngayong araw? Mabuti. Saan kayo lahat galing? Galing lang kami sa... saan nga ba tayo? Ikaw, saan ka galing? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung saan ka galing ngayon. Alam ko ba kung saan ako galing? Ako pa ang tinatanong mo o ang Graver? Kayong dalawa, siya nang tatanong sa'yo at sinabi mong hindi mo alam. Malamang, kinanong ang Graver. Sige, saan po kayo nanggaling ngayong araw, sir? Nandun kami sa kainan ng pizza. Yung kainan ng pizza, sige. Jason, pwede ba kitang makausap sa labas? Sisiguraduhin ko lang na kaya mo pang magmaneho para makaalis na kayo. Ilang nainom mo ngayon? Kaunti lang. Tara dito lang tayo sa gilid ng kalsada. Ano klaseng inumin yon? Ano yon? Beer lang, beer lang. Kapag sinabi ko magsimula ka, pwede mong itaas kahit alin sa mga paa mo ng mga 6 na pulgada mula sa lupa. Magbilang ka ng malakas, 1,000 at 1,000 at 2,000 at 3 at magpatuloy ka hanggang sabihin kong tumigil ka. Okay? Kung yun lang, kung 2, kung 3, 4,000, 5,000, kaliwang itaas. Pwede kang magpatuloy. 1,007, 1,000 siyam, 1,010, 1,011, 1,012. Ayos lang yan. Pwede ka magpatuloy, pwede mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Maganda yan. Sige, humarap ka sa pulis na yan para sa akin. Sobra na rin ang nainom mo ngayong gabi. Pero alam mo yan, may natanggap din kaming tawag na hindi ka dapat nagmamaneho ngayong gabi. Tama, lumabas ka mula sa likod ng sasakyan ng sarhento. Sige. Kailangan mo akong sunduin ngayon. Ngayon, hinihintay na lang namin ang tow truck bago pumunta sa istasyon para iproseso sila sa kasong DUI. Buti na lang kumakain siya ng manok. Dapat tanungin siya kung saan niya nakuha yon. Nandito na ang tow truck. Malamang may gas-gas dyan, baka gusto mong tandaan. Sige, kukunan ko ng litrato bago ko galawin, bago mo ikarga. Gusto ko na magkakaiwalay na litrato. Hindi kami kumukuha ng litrato ng mga sasakyan. Sige, kung gusto mo, pwede mong kunan sila kung may telepono ka. Walang problema, basta sa likod ka lang manatili. Oy, hoy! Hindi, ikaw na nagsabi na gusto ko sila. Bumalik ka sa bangketa o magkakaproblema tayo? Saka sinabi mo lang. Sa akin na bumalik sa bangketa or magkakaproblema tayo. Sige. Hindi ko alam kung bakit. Nag-aalala ka, hindi naman sa'yo ang kotse. Hindi ka nagbabalasay. Tama ko mga wala ka ng karapatan. Wala kinalaman to sa mga karapatan, meron. Hindi mo naman kotse to. Kaya anong karapatan mo sa kotse? Akala mo natatapos ang karapatan ng tao sa kung ano ang sa tingin mo ay progresibo. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Oo. Alam mo bang paano ito buksan? Kilala mo ba si Thomas Hobbes? Sabi mo nga kung ano ang ikalawang tratado sa pamahalaan. Salamat, tumahimik ka na lang, hindi mo naman alam. Manatili ka sa bangketa. Ano to? Oo, manatili ka sa bangketa. Akala ko nga. Sige, manatili ka sa bangketa. Ayokong marinig ang kahit ano maliban sa sasabihin niya. Ikalawang tratado sa pamahalaan ni Thomas Hobbes.
Katunto namin ang sasakyan kaugnay ng kaguluhan, kung saan nagbanto ng pamamaril at pananaksak ang driver. Ngunit hindi namin siya nakilala noon. Maring may warrant siya or iba pang ganong bagay. Sige, saglit lang. Pakigulit yung sinabi mo. See? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo, Koy, tumigil ka. Ano nangyayari? Walang sense ang sinasabi mo. 20 minuto, sabi mo lang. Sasakyan mo to, pero hindi sa sasakyan na to nakarehistro ang plaka. Tama? Ano ba masasabi ko? Bakit hindi nakarehistro sa sasakyan ang plaka? Sabi nila na turnover daw sa opisina ng taxbook, hindi ito tumutugma sa anumang sasakyan. Ibig sabihin, na turnover na ito o sinubukan at ilagay mo sa VIP, kaya hindi talaga ito na italaga sa isang VIP. May droga ba o ginamit na droga sa sasakyan yon? Ano yan? Wala. Walang armas sa loob ng sasakyan. Makukulong siya dahil walang lisensya, direhistradong sasakyan at walang insurance. Tatanungin din natin siya tungkol sa gulong kinasangkutan niya. Si John Roden ay walang lisensya mula pa noong 2021, paulit-ulit siyang nagmamaneho kahit suspendido ang lisensya. Ilang beses na siyang nahuling nagmamaneho ng walang lisensya at natiketan sa Florida. At di rin rehistrado ang kotse. Pero anong ginawa niya sa mga susi? Dinala niya ang mga susi. Anong balita? Tagal mong nawala ah. Ayos lang, kumusta ka? Ang tagal nakita, hindi nakita. Kaso, kailangan mo itong piliting buksan. Walang susi ba? Wala sir. So, Hindi ko mahanap ang susi. Nakita namin siyang pumasok dito, sakay ng kotse. Wala siyang dalang susi. Walang susi sa kotse. Tingnan natin kung ano meron. Hindi ko alam. Taga Miami ang mayari ng kotse. Hindi nakarehistro sa kanya. Ang weird lang talaga. sige, sa ganung kaso, dito na lang ako pupunta. Nag-text si Deputy Pete sa akin dahil hinahanap namin ang susi ng sasakyan. Nag-text si Deputy Pete, sabi niya, itinago niya ang susi sa puwet niya. Sa tingin ko, nahuli siya na may susi sa puwet sa kulungan. Kahit anong rason, pinili niyang itago sa puwet niya ang mga susi. Pero ipapato pa rin ang sasakyan. Ayos. Hindi ko naman kailangan. Kita tayo ulit kapatid. Lahat na nilalagay nila sa puwet, susi, lisensya at iba pa. Mahigit 20 taon ko na itong ginagawa, kaya hindi mo alam anong mahahanap mo. Papatigilin ko ang sasakyan na ito. Paliko-liko na ito sa kalsada. Gusto ko lang silang kausapin. Siguraduhin na hindi sila lasing at kaya nilang magmaneho ng ligtas sa kalsada. Adam Tol, hihinto tayo sa parking lot ng O'Reilly's. May hindi bababa sa 2 tao sa loob. Kamusta kayo lahat? Matagal na ba kayo sa opisina ng sheriff? Raso ng paghinto pare, kung saan-saan ka dumadaan sa kalsada. Wala ako sa kalsada bro, nakita ko kayong sumusunod sa akin. Wala ako sa kalsada bro, nakita ko kayong sumusunod sa akin. Wala ako sa kalsada. Nasa kalsada ka. Kung saan-saan ka dumadaan sa kalsada. Wala ako sa kalsada. May lisensya ka ba sa'yo? Wala akong ilaw. Kailangan ko sabihin. Oy, manatili lang kayo dyan. Babalikan ko kayo agad. Ayos? Walang lisensya ang Graber. Sabi niya may insurance siya pero hindi pa niya ipinapakita yon. Talagang kinakabahan siya. Medyo kakaiba rin. Susuriin namin ito at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Uy, Sanchez. Ano meron? Binawi ang lisensya ng Graber. Pareho silang may kasaysayan sa paggamit ng droga mula Schedule 1 hanggang 6. Uy pare, bumaba ka at pumunta sa harap ng kotse ko. Walang armas o kahit ano, huwag kang kukuha. Sige, manatili ka lang. Alam mo ba bakit kanselado lisensya mo, tol?
Hindi, pero alam ko, pero hindi ko rin alam. May mga ticket ako, kailangan ko magbayad. Napunta ako sa sitwasyon na yan, tol. May multa ako, kailangan ko magbayad. Paiikutin ni Detective Sita ang asong pang-amoy ng droga ni Johnny sa kotse. Meron pa bang ibang bagay sa kotse na yun, tol? Wala naman. Sige lang. Anong nasa bulsa niya? Sisimulan na naming halugugin ang kotse. Sampalin mo ang nanay mo. Hindi ko pa naranasan yan dati. Baka may coke dyan. Kailan ka huling gumamit ng coke? Kokaina. Koke. May sakit ang gadong yun. Kumain ka na at umuwi. Di ako gumamit ng coke. Sigurado ka ba? Nakuha ko ng daga. Bumalik ka na. Umarap ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa hood ng kotse ko, sandali. May dala ka bang kahit ano sa katawan mo? Huwag kang aabot, ilabas mo lang ang mga kamay mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa hood ng kotse ko. Ako na ang bahala dito. Ilagay mo ang mga kamay mo sa hood ng kotse ko. Kamay sa hood. Tagasan ka, Rusi? Wala sa laban. Ha? Wala sa laban. Anong bahagi? Ano yon? Ano ba yan? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Parehong kamay. Parehong kamay sa likod mo. Turner, ilagay ang puwet mo sa hood ng kotse. Anong dala mo? Turner, harap sa kotse. Oo, nandito lang ako. Ilagay mo ang mga kamay mo sa hood ng kotse ko. Kung masyadong mainit, ilagay mo na lang dito, pare. Oo. Anong meron ka dyan sa balakang mo? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Hanggang sa maayos natin ang lahat. Mag-relax muna tayo. May poses ka ba? Kaunti pang cocaine. Nag-positive ito. Kita mo naman ang reaksyon sa test kit dyan. Makukulong sila dahil sa pag-iingat ng Schedule 2 na droga at makakasuhan din ng driver sa pagmamaneho kahit kanselado ang lisensya. Ipapato na lang namin ang kotse kasi walang may valid na lisensya. Ganyan ang sitwasyon namin ngayon. Susubukan kong habulin ang mga nakabisikleta. Mukhang nakita nila ako agad nung dumaan ako. Pumapasok sila doon. Mukhang iniiwasan nila tayo. Ano meron, bro? Pakita kamay mo. Lumapit ka. Umupo ka. Umupo muna kayo, tol. Sandali. I-pause mo muna musika mo. Wala akong pakialam dyan. Pero kung papahirapan mo akong hanapin ka, papahirapan mo akong i-edit yan, doon ko na seseryoso yan. Ganito ang usapan. Pipa ba o droga ang itinapon mo? Ano ba ulit yun? Bilisan mo. Anong itinapon mo? Pipa o droga? Kung ako pupunta, sige. Tigilan mo ng pagsisinungaling. Ilang taon ka na? Kailan pa ba kitang pagsabihan na parang bata? Sige. Ano ang first name mo? Richard. Tama, Richard. Kunin na natin ang nahulog mo. Pakikita mo pa nga ako nagulog. Itinapon ko yun dun mismo. Wala akong nahulog dito. Mga kaibigan, itinapon niya yun. Hindi niya yun nahulog. Nang makita ko kayo sa truck, lumapit ako sa bintana nila. Paano natin yun makukuha? Magandang sanga na yan. Ayan na, malapit mo na makuha. Ayan na. Ayos yan, ayos yan, ayos yan. Salamat po, sir. Tara, maupo ka ulit. Sige, doon na lang tayo maupo sa tabi ng unit ko. Una ko naisip, sana iniwan ko na lang yun sa bahay. Dati mo bang gawin ni tapo ng droga pag may pulis? Lahat naman ginagawa yan, pare. Tama yan, magandang punto yan. Yan na, yan na. At nang nakita kitang papalapit mula sa gilid na yon, aabutin ko sana pero nakita kita. Kaya dali-dali akong lumabas sa kalsada nito at itinapon ko yon sa kabila ng bakod. Magkano binayad mo dyan? Ano yan? $50 para sa bola. Medyo mahal yun, hindi ba? Ayos ba yan? Sa tingin ko, ayos lang naman. Wala nang maganda ngayon. Totoo yan.
Si Richard dito ay naging kooperatibo naman sa kabuuan. Humihingi siya ng paumanhin sa pagtapon ng shabu sa bakuran ng iba. Siya ang kumuha, nagbalik, at tagabot sa akin. Bibigyan namin siya ng citation. Naiintindihan mo naman kung bakit namin ito ginagawa, di ba? Kung gagamit ka ng droga, gusto mong nasa bahay siya, huwag mo siyang ilalabas sa kalsada. At kung ilalabas mo sila, ano ang mangyayari? Mapapahamak ka. At ano ang mangyayari? Paging kasing bait ng lalaking ito. Medyo patas. Oo. Sobrang patas. Patas naman, di ba? Pirmahan mo na lang dito. Ito na yon. At pagkatapos, ayos na tayo. Ayos ba? Sige mga pare, oo. Salamat. Sige, ingat kayo ha. Sinubukan ng game unit na pahintuin ng isang sasakyan pero tumakas sila. Kaya sinusubukan lang namin mag-position sa lugar kung sakaling tumakbo sila palabas ng sasakyan o may mangyari. Ang plaka ay nakarehistro sa may-ari na may BE warrant. Sige, papunta siya sa atin niya, mukhang ganun. Sige. Mukha mong papatuloy siyang gumamit. Pataas ng ilog. You want to tell him we got sticks? Ayos ang sapol. Ayos ang sapol. Lahat ng 4 na gulong. Dapat ay titigil na siya kaagad. Inisip niya sigurong titigil ako. Pare, tinamaan natin siya. Tinamaan natin siya ng maayos. Talaga? Naapakan niyo yun. Lahat ng gulong niya, tinamaan ng spike na yun. Sa tingin ko, lahat tinamaan, maliban sa likod na gulong ng driver's side mo. Hindi man lang siya gumalaw. Hindi ko alam kung nakita niya, hindi na siya nagmaneho. Sa tingin ko, hindi niya talaga nakita yon. Itinigil na namin pero nalaman namin may mga warrant ang suspect dahil sa aggravated robbery. Kaya inutusan kami ng command na ipagpatuloy ang habulan. Nakapuwesto kami sa daraanan ng habulan para mailatag ang spike strip. Natamaan ko ang 3 gulong. Nagpatuloy pa ng kaunti ang habulan bago huminto. Nahuli namin siya at nadala sa kustodya. Ngayon, kailangan niya harapin ng warrant at kasong pagtakas sa pulis. At pagkatapos, kailangan ko makipag-ugnayan sa gun unit para malaman kung may iba pang mga kasong isasampa laban sa suspect. Kaya titigilan ko ang sasakyan dito. May binuwing plaka ito, problema sa insurance at problema sa inspection. Oo, may utos na kunin ng plaka. Kaya. Tingnan natin ang nangyayari. Sir, pakibaba po ang bintana ninyo para sa akin. Hepe Armstrong, Brooke NNTD, kumusta po? Ayos naman, ayos naman. May utos na kumpiskahin ang plakang ito dahil binawi na ito. May lisensya ka ba sa'yo? Wala po. Wala ka bang lisensya? Wala po akong valid na lisensya. Hindi ka dapat nagmamaneho, hindi ba? Hindi. May kansaladong tag ang lalaking yan. Nagmamaneho siya ng kotse na iba. Wala rin siyang dalang lisensya. Iligal lahat tungkol sa sasakyan, kaya titingnan ko ang record niya at magdedesisyon kung dadalhin sa kulungan o bibigyan ng tiket. Noong 2022, pagdadala ng baril ng taong may naunang hatol sa mabigat na krimen. Kaya may 2 kang kasong nakabimbin yan, palmamaneho, kahit binawi ang lisensya. Isa sa 4, isa sa 9, at mahaba na rin ang kasaysayan niya para sa
Iba't ibang klase ng mobile. Mahaba kasaysayan niya. Sige, tara na. Paano naman? May dala ka bang kahit ano? Sandali lang. Oh, teka. Nakita-kita may inabot ka. Oh, hindi. Ako ang aabot dyan. Ikaw ang humahawak. Tingnan natin ang pantalon mo. Tumayo ka dito. Tumayo ka. Tara na. Yung pulbo sa pantalon mo. Tego. Potato chips at mga tipak ng crack. Saan? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Alam mo, may na. Potato chips at crack rocks. Minom ka ba? Ooh. Kanina? Anong kanina? Anong kanina? Sabi mo, uminom ka ng maaga. Kailan yun? Siguro mga ilang minuto. Siguro mga ilang minuto lang ang nakalipas. So, umiinom ka, tapos nagmamaneho ka pa. Ooh. Oh! Ibig sabihin, bumibiyahe ka ng may dalang bawal. Halika, marumi. Hindi ko maintindihan. Ano yan? Iyo ba yan? Ano meron sa sapatos na to? Mukha silang galing sa kulungan? Hindi. Hindi sila pang kulungan. Basta't ngayong gabi, ikaw ay nasa kustodiya, okay? May dala siyang crack. May dala siyang damo at mga nakabukas na lalagyan ng alak. Kaya makukulong siya at dadalhin sa kulungan. Maaring nakakita kami ng ninakaw na sasakyan. Ilabas mo ang mga kamay mo sa bulsa mo. Ipatong mo ang mga kamay mo sa kotse. Ipatong mo ang mga kamay mo sa kotse. Nakuha ko na ang mga susi ko. Ipatong mo ang mga kamay mo sa kotse. Bakit kailangan kong aking? Ipatong mo ang mga kamay mo sa kotse. Kayong lahat. Uy, anong nangyayari? Kayong lahat. Uy, nakuha rin kita! Ren, halika dito. Halika dito. Ipatong ang mga kamay sa kotse. Ipatong lang ang kamay sa kotse. Gusto mo ba mamubo? Dito ka lang. Nakikinig ka. Anong ginagawa mo? Inaaresto mo ako? 2 segundo pa, aarestuin kita. Humarap ka doon. Kakausapin kita mamaya. Naipit ako. Hindi ka naman naipit. Nakikinig ako. Akin lahat ng paligid mo. Hindi ko alam. Literal kang nasa bahay mo. Kalmado ako, makinig ka. Pinapakalma ako kotse mo. Inaresto ka na. Para saan? Dahil sa ano? Hindi, dahil nakaw ang kotse. Buisit. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Buisit. Ilagay mo ang mga kamay mo sa paligid ng iyong mukha. Hindi ko naman sinasadya. Ano bang magagawa ko? Nandyan na ako. Inaaresto na ako. Kailangan mong akuin ako. Oh, hindi ako inaaresto. Hindi ko tinatapos ito, kuya. May hawak kang susi ng nakaw na sasakyan. Kinuha ko yan sa bulsa mo. Na-verify ko na ito. Kinuha ko yan sa bulsa mo. Pagsama-sama niyo at huwag akin ang tasa. Ayos lang. Akin yan. Dito. Oh, at nandito ako. Ayos lang. Hindi. Lubid. Lubid. Oo, wala kang pera noon. Ninakaw ito. Hindi ko kailangang sumakay sa kotse. Wala ako sa kotse. Tama ba? Akin yan. Paumanin po, Gino. Siguradong akin yan. Anong pagmamayari ko? Kung bibili ako ng bahay, Nasa driveway ko kayo. Nasa damuhan ko kayo. Meron ba o wala? kahit ano basta, wag sa bangketa. Kahit ano basta, wag sa bangketa. Huwag mo siyang itulak. Di ko alam. Nasa kamera ako. Akin lahat kundi ang bangketa. Uy, anong pagmamayari ko? Pero anong pagmamayari ko? Wala akong bangketa. Pero akin ito. Akin ito. Akin ito. Kalma lang. Akin ito. Hindi mo pagmamayari ang bangketa. Akin ito dito. Sumisingit ka sa teritoryo ko? Wala akong pakialam. Hindi ko talaga gusto ang mga itim. Gusto mo lang ako. Ayaw niyo sa mga itim na yumayaman. Ayaw niyo kapag may isang itim na kumikita ng pera. Naalala niyo yun? Oh! Jeep ang trabaho ko. Sige, kanina sa aming license plate reader, may paulit-ulit na alert tungkol sa isang ninakaw na Corvette mula Michigan. Habang diniditini ko ang lalaki, naramdaman ko na may key fob sa bulsa niya. Pinindot ko yon at nabuksan ang sasakyan na ninakaw. Kinumpirma namin ang plaka na ito nga ay nakaw na sasakyan, kaya inaresto na siya. Nandito ang mga gamit niya, pati cellphone.
Nariyan ba ang lisensya niya sa Ohio? Ayos, kailangan ko talaga yan kasi ayaw niyang magbigay ng impormasyon. Mamapagkain ng aso. Ayos. Wala akong malalaman. Sino ang nagsabi niyan? Wala. May 3 akong anak. Ay, hindi natural. Ay, hindi. 3 ang anak ko. Ay, natural. Hindi pa ako gumamit ng kahit ano. May nakita kaming ilang droga sa ninakaw na sasakyan. Oxycodone at kaunting marijuana. Papunta na ang 2 lalaki para kausapin ang mga investigador. Isa sa kanila ay may 12 warrant kaya tiyak na makukulong siya. Hindi pa kami sigurado hanggat hindi pa namin nakakausap ang mga investigador at nalalaman ang desisyon nila. Nagresponde kami sa address na ito matapos makatanggap ng tip tungkol sa taong may warrant mula sa Carter County. May kasaysayan daw siya ng karahasan. Tingnan natin kung may sasagot. Ata. Hello! Huwag mong palabasin si Doggy. Ayos lang. Ikaw ba si Jack? Sige. Pumasok ka rito! Oh. Yak! Jack! Jack! Bilisan at buksan mo na! Anong meron? May warrant siya. Bakit may warrant siya? Galing ito sa Clara County. Wala kami nun. Gusto kong malaman bakit siya inaaresto. Ako ang kanyang ina. Sige, may active kami ng warrant mula sa Poly Accounting dahil sa hindi niya pagsipot sa korte. Tama. Hindi ko alam na hindi siya nagmamaneho, kaya di ko maintindihan. Ito ang tinutukoy natin. Kung may cut siya, ako. Sige, tapos na tayo dyan. Alam ko. Pwede ba kitang tanungin kung bakit? Mali ba siya kung pupunta sa korte? Para iyon sa kaso niya tungkol sa baril. Ayaw ka na ni warrant. Michael warrant! Michael warrant! Ano? Gusto kong basahin ang warrant. Jack, lumabas ka at makipag-usap sa amin para makumpirma namin ang warrant mo. Ano ang lahat ng iba pa? Pakiusap! Aling hukom! Aling hukom? Sinong hukom ang tinutukoy mo? May sarili akong hukom at hindi iyon ang sayo. Iyon ay para sa warrant dahil sa hindi pagharap sa korte. 616. Ano meron ka? 414. May 414 din ako. Ayusin mo, itsura ko pagbalik. May 450 ako. 414 pa at ipag-usap sa amin. 414. Sige, kakausapin kita. Carl! I am 414. Sige. Ayos lang. Okay lang. Ito ang aking tahanan. Ito ang aking tahanan. Mas mabuti nga! I want a medic. I want a hospital. I want an emergency room.
kayo na namamahala ay wala sa bahay. Pare! Gantimpala para saan? Hey! Upang lumitaw! Nilapitan namin ang isang taong pinaniniwala ang nakatira sa address na ito at doon siya ay aktibong nanlaban gamit ang dahas. At sa huli, nilagyan siya ng mga deputy ng posa sa kamay upang ma-detain siya at pati na rin ang posa sa paa dahil sa matinding paglaban na kanyang ginawa. Kaya makukulong siya ngayong gabi dahil sa mga FCA warrant at pati na rin sa pananakit at matinding paglaban gamit ang dahas. Si Detective Noah at si Dalbras ay nasa likod ng sasakyan niya at lumalampas sa speed limit. Posibleng may sapat na basehan na sila para magsagawa ng paghahalugog, kaya antayin natin ang resulta ng investigasyon. Wala itong medical marijuana card. Sinabi niyang humitit siya kanina. Ayaw niya talagang bumaba ng kotse nung una. Sabi niya 55 daw ang takbo ko sa 45. At tapos, gaya ng sinabi ko, pakiramdam ko sinusundan ako mula pa kanina. Hindi ko alam kung bakit. Papunta ako sa bahay ng babae, hindi naman ako lalabas. Siguro kaya ako nahuli. Dapat pupunta ako sa bahay ng babae para makipag-usap. Pero may tampuhan kami ngayon, kaya aalis na lang ako. Kakagaling ko lang sa bahay ng babae ko. O ikaw at ang asawa mo, ha? Ikaw at ang asawa mo ay may tampuhan. Oo. Sige, sige. Hindi ko naman yata binibilisan, pare. Baka kasi bago lang ang mga gulong ko. Pwede mong tingnan ng mga thread. Bago lang talaga ang mga gulong ko. Tingnan mo, may mga paraphernalia rito na posibleng may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Ay, wow. Sige. May kuno nakadikit dyan na hindi marijuana. Sige, ilalagay namin kamay mo sa likod. May kinuha ka sa kotse mo, kaya aalamin namin. Ang 1012 by isang code. Sandali, teka lang. Bakit kayo? Bakit ako dinidetine? Hindi naman ako makasta na kakaiba. Hindi ko alam kung ano. Pakinggan mo, hindi naman ako basta-basta hinuhuli at ginugulo ng mga pulis ng ganito, di ba? May bakas ng cocaine sa timbangan mo. Maging tapat at sabihin kung ano talaga nangyayari. Gumagamit ka ba o nagbebenta? Gumagamit. Sige. Saan ka gumagamit ng kokaina? Nasaan ang kokaina mo? Nasaan ito? Nag-iingat lang ako. Hindi normal ang dami nito. May bakas ng kokaina rito. Nag-alala kami sa ebidensya para sa kaso, pero mas nababahala ako dahil madalas may fentanyl na sa mga nakukuha namin. Yan ay tar heroin. Ooh. Yan ay black tar. Matagal-tagal na rin, wala nang huli akong nakakita ng black tar. Itong lalaking ito ay may 3 super baggies, sapat na bawat isa. Tingnan mo, nahanap ko itong magnetic trap. Pwede mong itago dito kahit anong droga sa sasakyan or compartment. Isara mo lang at ilagay kung saan mo gustong itago. May nilunok ka ba? Pakinggan mo! Kung may kinain ka, gusto kitang dalhin sa doktor kasi pinagpapawisan ka ng todo, bro. Sobrang init, tol. Pinapapawisan talaga ako. Oh, gets ko. Malaki rin ako para naka-vest pa, pero mas matindi pawis mo kaysa sa akin. Mas maganda pa katawan mo kaysa sa akin. Marquis, may karapatan ka manahimik. Ano mang sabihin mo? Seryoso ang Florida sa fentanyl. 4 na gramo lang, may mandatoryong sentensya na. Mas marami pa siya roon. Depende sa dami ng bumalik hanggang 25 taon sa kulungan. Playoff Apat Radio, 1,000 at 80 maghahabol kami. Hahabulin namin ang isang pinaghihinalahang nagtangkang pumatay ngayon. Papalapit na kami sa Cleveland, ipaalam sa EPD-GSP. Magiging napakadelikado ng pagmamaneho niya. Aabot sa 100 at 4 na po ang bilis. May katamtamang trapiko pa rin. Malinaw ang kwarto sa Rio Traffic pa rin. Di, ang kotse ko. Tower na. Take him out. Ihanda para sa PIT. 041. Sige, tumayo ka na. Look now. Come on, baby. Iyan ang tackle ni William. Drive, pare. Tabi.
Bubuluin mo ako, baby. Nasa trapiko siya. Nasa harap ko mismo. Butihan! Hit. Okay. Nakabawi siya. Baba na tayo. 251. 251 ang layo. Malayo! Malayo, kakanan tayo. LT, kakanan tayo. We're making a right. Paparating sa 17th kalye. Kakaliwa sa 17th kalye. We're making a left. Paparating sa West Peach Street. Nasa maling bahagi pa rin ng kalsada. We're wrong path. Duman. Deering Road sa tingin ko. We're making a route. Deering Road, Canto and Huntington Drive. We're making a drive. Over there. 4,100 at 41 masama. 41 masama. 41 masama. 41 pagtaob. Bubuksan ko ang F3 na inaw sa buong panigid. Ipakita mo ang mga kamay mo. Show me your hand! Show me your hand! Halika dito! Halika dito! Halika dito! Come here! Come here! Ilagay mo mga kamay mo sa likod. Ilagay mo rin ang isa mo pang kamay sa likod. Palabasin mo siya. Palabasin mo siya. Ako. Ano ba sabi natin? Gusto ko lang mga kamay mo. Ang mga kamay mo sa likod mo! Sa likod! Lumabas niya sa kama mo! Can't drop the shit, bro. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Pwede mo bang i-unlock ang pinto mo? Ako lang at si Black of 4. Sige, tawagan mo agad asawa mo. Sige, ayos lang. Nandito kami, miss. Pupunta kami para tingnan ka. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Uy. Layo sa akin. Uy, akala niya marunong siya magmaneho. Hindi ba lang yung Thailand, no? Nandito siya. Na-inspire ako, bro. Ito ang suspect sa posibleng pamamaril sa Henry County. Hinahabol namin dito ang isang sasakyan na talagang ayaw namin gawin, lalo na sa Atlanta kung alam mo lang kung gaano kasiksik ang populasyon. Sa huli, bumangga siya sa center shaker. Nabangga niya ang 4 na sasakyan at tumagilid. Tumayo ka, tara na. Tara na. Sa palagay ko, mga binti yan. Kukunin namin ang nasaan si Marvin. Ihila mo siya palabas ng mabilis. Nararanasan niya ngayon ang perbitis. Kung kailan nagsisimula ng tumama ang realidad ng mga krimeng ginawa mo matapos kang mahuli. Ngayon, marami siyang iniisip sa magiging kinabukasan niya at parang nasusuka na sa kaba. Pero magiging ayos din siya. Kailangan lang niya ng tubig at ng kaunting oras para matulog muna. Alam mo na, pag-isipan ng mga naging desisyon niya. Oo, magpahinga ka ng mabuti. Ang mga pangunahing warrant ay para sa pagtakas at pag-iwas sa pulis, pabaya at mapanganib na pagmamaneho, walang ingat na asal at obstruction, kasama pang iba pang mga warrant.
mayroon kang hindi bababa sa 15 hanggang 20 na warrant, pero yun ang mga pangunahing warrant sa ngayon. Tutulong kami sa ilang Black Hawk units na may posibleng lasing na driver. Ayon sa Henry County, maaaring binangga ng driver ang isa sa kanilang sasakyan. Nasa paradahan ng Balero kami ngayon. Lumabas ka sa kama ko. Nasa Balero kami! Lumabas ka sa kama ko! Going around the back of Valero. On GSP. Clear. I-cover ang 470. Misko! Ay, puta pare! Sana hindi mo siya natamahan sa puwet. Ito naman, yan pa. Ay, te! Tinamaan ko siya mismo dito. Paikot-ikot siya sa basurahan, muntika ng mabaril. Tumakbo siya sa direksyong yon. Umikot-ikot siya. Pumasok siya sa basuraan doon. Parang ganito siya. Dumaan kami sa isang gilid, kaya naipit namin siya. Oo. Sige. Dinalan niya kami sa likod na basurahan. Pero palagi niyang binubuksan ng pinto habang inahabol namin siya. Kaya hindi ko alam kung may itinapon siya. Hoy, ulit-ulit niya kami dinadala ron. Oo, palagi niya rin ginagawa sa akin yon. Anong droga ang ginamit mo? Siya, wala na kaming ginawa. Ano pa? Tableta. May nakuha kaming 2. Bumangga ang lalaki sa Stockbridge Police Station at tumakas. Kaya may mga kasong aggravated assault laban sa kanya. Lumiko siya pakanan sa harap ko, papuntang gasolinahan na bukas ang pinto. Kaya sumunod kami. Tumakas siya, kaya inabol namin. Pumunta siya sa likod ng basurahan at doon naipit siya sa pagitan ko at ni Deputy Ronaldo. Parang naglalaro siya ng taguan sa amin, sa tingin ko, at nagpasya siyang hindi makipagtuluhan sa amin. Kaya, sa huli, gumamit kami ng taser. Naaresto namin siya. Umupo ka. Iabot namin siya sa Henry County dahil mas mabigat ang kaso nila kay Agasa. Tapos, aalisin natin yung isang street flame. Whiskey o Alpha Mike driver lang yan. Sinusubukan ko makahabol sa abulan na to. Hit and run ito. May nakahanap ng sasakyan. Dalhin na. Over. Nag-away kami bago ang recording. Parating ng G9 sila ng primary. At ilalagay nila siya. Sisumulan kong kausapin ng mga anak niya. Kaya pakiusap, bigyan mo lang ako ng kaunting distansya. Oo, mapapahaba ang araw niya. Dalhin mo siya sa loob ng gym. Isang araw tayo. Mahaba ang araw natin. Apat pa, nasa Yoko. Sandali lang. Mabibitag siya, naipit siya. Hoy, ibalik mo ako sa kotse ko. Balik sa kotse. Ipakita mo mga kamay mo, pare.
Sige, pakita mo yung mga kamay mo. Pasensya na. Oo, tama yun. Mas maganda ang naging desisyon. Sigurado ako dyan. Sa tingin ko, ang mga lupa ay tinatapon. Pwede mo bang ilipat yon? Pwede mo bang ilipat yon? County Vang. Kaya mo pa makailis dyan sa upuan mo? Hindi ko alam. Wasak ako. Pasensya na. Alam ko. Naka-seatbelt ka na ba? Pasensya na. Naka-seatbelt ka. Ayos na tayo. Nagtakot lang ako. Pare, alam ko, kasama mo ako, hindi ko iniisip yan ngayon. Ang iniisip ko ay kung paano kita may lalabas. Itulak! Pumunta sa pagbagsak. Naabot ko ang nerbiyo mo. Pwede mo ba akong bigyan ng 1 minuto? Lumabas ka ng kotse. Tingnan ko lang kung naputol ko na. Tuloy na. Ilabas mo siya. Sira na. Lumabas ka na ng kotse. Hilahin na kita. Sandali lang. Bigyan mo ako. Hindi, kulang pa. Huwag tumulong. Umiga ka sa lupa, pare! Sa lupa. Kasama nito. Itaas mo ulit ang kamay mo. Ayos lang yan. Itaas mo ang isa mong kamay. Tol. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko pa nagawa ang ganito sa buong buhay ko. Nasa kung saan ako. Oo, tama. Napit ang sasakyan. Naipit mo na ang lalaki, pero nailabas din namin siya. Paumanin, hindi makapag-specialize. Asun sa una niya, may apoy kami, may hilang technical na abigarel. Ngayon, tutulungan namin siya. Nandito si Ginong Kanom 2, ang gumbero, Imisya, at ang patrol. Pasensya ka na, pare. Ayos lang, tol. Tapos na yon, tapos na. Tanga talaga ako. Hindi ako nag-iisip ng tama rito. Pero boom rotor yon. Alam mo bang mahirap baliin ang rotor? May party ang nanay ko sa ang kanan mula sa Amparados. at may ilan kaming tao doon. Uminom kami ng kaunti. May mga pagkain kami dito sa hintuan na ito. Nagkakaisa kami para sa lahat ng bagay. Lasing siya, hindi ako magsisinungaling. Yan ang nangyayari kapag nagmamaneho habang lasing. Kaya huwag magmaneho ng lasing mga bata para hindi mangyari sa kotse nyo yan. Kaya ngayon ay tinutulungan na siya mapagamot. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Kailangan pang mag-asikaso ng mga papeles, pare. At pagkatapos, dadalhin na namin siya sa kulungan. Patay ang ilaw, papunta pa rin sa Kanduran. Malapit na itong dumaan sa China. Huwag mong pilitin. Tumakas ang sasakyan mula sa akin. Nasa Loomis at Cedar, dark tin kami, lampas na sa stop bar. Bumalik ako at binuksan ang mga ilaw ko. Pinatay ang ilaw at tumakas. Kaya sinusubukan naming makalabas ngayon. Nakikita namin. Nilalagyan namin ito ng spike strips. Mukhang papunta siya sa gilid, papuntang Clade. Maganda pagkalagay ng spike strips. Mukhang mangyayari na ito. Down 3 quad, yelling all that spike strips, baby. Maganda yon. Talagang maganda ang pagkakalagay ng spike strips na yun. Makukuha natin to. Nasa northbound pa rin sa Edgewater. Dumaan na sa unang hintuan. Line exit. What's next, XOE? Martina, Martin. Anim na spike streets sa pasukan na yon. Kailangan na nating lumabas, may 2 bukas na pinto. 2 itim na lalaki, mukhang yung isa pang driver ay nakaputi at may Ken ID. Tumatakbo pa, Timo. Sige, kunin ang itim na lalaking nakaitim na damit sa gilid. Yun lang, may sasakyan na siya, pero kailangan pa rin ang drill. Pero kung sunod ay isa tayo. There was 2 running. And their shoes in the car still.
Mabilis talaga to. Tara na. Sige. Ito ang sasakyang tumakas mula sa parehong pabrika. Tumalon sila palabas pero wala kaming nakitang anumang legal sa loob nito. Yan ang driver. Ha? Ikaw ang nagmamaneho, nakita kita, nagkatinginan pa tayo. Oo, nagkatinginan nga tayo. Talaga na nagkatinginan tayo. Nasa Cedar at Seagrave ka. Hindi ko masabi. Dalhin mo siya rito. Yung nakaitim na damit. Pupunta tayo ngayon sa pangalawang lokasyon kung saan dinala at na-detain ang pangalawang subject sa sasakyan. I-identify ko siya dahil nakita ko siya personally. Nakita ko ang parehong sakay ng sasakyan bago ito tumakas, kaya masasabi kong oo, siya yon. Anong pangalan mo? Kilala na kita. Tumatakas ka na naman, hindi ka ang driver ngayon, pero kasama ka sa kotse nung tumatakas. Sinabi niya nung parang ganito, bakit niyo raw ako hinahabol? Anong ginawa namin kaya niyo ako inabol? Hindi ko siya inabol. Lumabas siya, tapos dumating ako. Mula sa likod ng palumpong, lumabas siya nakataas ang kamay. Hinuli namin siya, tapos bigla niyang tinanong kung bakit namin siya inabol, kaya siya na rin ang umamin na siyang nasa kotse. Tama. Makukulong ang Graber dahil tumakas. Dadalhin ko ang pasahero dahil nanlaban. At makakatanggap sila ng maraming citation ngayong gabi. Pupunta ako sa Daytona.